Hello mga kamalunggay! Welcome back sa panibagong vlog para sa araw na ito kasama ang Malunggay Family! Kung bago pa lang kayo sa aming channel ay welcome! Ako nga pala si Bambam. Subscribe na kayo para maging isang ganap na kamalunggay at samahan kami sa iba pang mga kalokohan. Let's go! Ladies and kalabasa, let's welcome ang mga gordapya. Ismambo kaladeng kaladeng. Ismambo kaladeng kaladeng. Ismambo kaladeng kaladeng. For today's video, gagawa tayo ng secret. Look lang. Gagawa tayo ng lumpia. O diba, inayos ang ingredients para presentable? Pero huwag kayong magtataka kung mamaya ay magugulo rin yan. Mas magulo pa sa kapitbahay yung chismosa mga kamalunggay. Joke! Ang gagamitin nating main ingredients sa paggawa ng lumpia ay kalabasa, munggoy sprouts o toge at langaw. Ay, kala ko kasama yung langaw eh. Gagamit din tayo ng mantika, panggisa sa bawang at sibuyas na nagkakarate. Wacha! 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 Hindi natin gagamitin ang dalawang supot ng mantika, panggisa. Okay? Pamprito ang iba mga kamalunggay. Hindi natin i-deep fry ang bawang at sibuyas. Mayroon din tayong mga pangpalasa. May asin, magic sarap at pamintang wasak. Niluto mo! Winasak mo! Pati mga paminta ko! Natatawa ako nang marinig ko ang balitang mayroong pamintang wasak. Hindi totoo yan. Hindi kami sponsored ng Magic Sarap, mga kamalunggay. Pero ito ang tested and proven na seasoning na karaniwan namin ginagamit sa pagluluto. Magic Sarap, bakit naman? Char! Magic Sarap ay optional lang na sangkap, mga kamalunggay. Pwedeng hindi gamit ito kung gusto nyo walang lasa. Nagbibiro lang ako. Joke lang, pwede hindi maglagay nito kung gusto nung maselti ang lumpia recipe. At syempre, hindi dapat mawawala ang lumpia wrapper. Ang unang gagawin pagkatapos mabalatan ang kalabasa ay hiwain ito ng pino mga kamalunggay. Pagpira-pirasuhin tulad ng ginawa niya sa puso mo. Ananoy! Halata sa chopping board at kutsilyo na marami ng pinagdaanan, daming mancha. Iyan ang patunay na mahiling magluto ang pamilya Malunggay. Hapon na kagigising lang yata ng manok mga kamalunggay. Hindi pwedeng alarm clock to. Baka malate ako sa school kung iyon ang gigising na manok sa akin. Ang sarap pa namang matulog. Pero okay lang, sapat na si mama na Armalite. Alarm clock. Mamangan na kayo! Tanghali na mga senyorito! Anong oras na? Nakihilata pa kayo! Para kayong may katulong! O diba? Kung di ka pagigising kapag narinig mo yun, ay good luck na lang mga kamalunggay. Imbis na ulaman, ihahampas sa'yo ang malunggay. Ganito magbalot ng bawang mga kamalunggay. With feelings. Kung nakikita ninyo ay may supot na nakaanda sa mesa para maging lalagyan ng pinagbalatan ng bawang para maiwasang liparin ng hangin at kumalat sa paligid. Mas madali ring may tatapon sa basurahan mamaya. Oh, kamot muna para masasarap ang lumpia. Oh, kamot din kung hindi na kailangan gumamit mamaya ng asin. Pagkatapos balatan ng bawang ay hugasan sa tubig from the rivers of Babylon. Will you please repeat it? Kamustahin naman natin ang Armalite. Ang mama kong busy sa lumpia wrapper. Ayan, wala pang nagagawa. Lilipat na ng pwesto.
Ganyan ang dapat gawin sa lumpia wrapper. Paghiwa-hiwalayin tulad na magjowang ang sarap tirisin kapag dumaan sa harap mo. Bakit ganyan na inaasal mo? Ano ba ang drama mo sa buhay? Ang bagal naman maghiwalay nitong nakasin sa lumpia wrapper. Mas mabilis pa natapos ang forever ng ex nyo mga kamalunggay. Joke lang! Pagkatapos i-separate ang bawat piraso ng wrapper ay ibalik muna ito sa supot kung hindi pa gagamitin para hindi tumigas at mag-crack. Pwede ring ilagay sa plato tapos takpan ng damit kung wala kayong supot ay supot. Diyos mio malunggay, ipinarang na ang paa sa upuan. Hindi pwede tong ate kong maldita sa aesthetic na vlog. Ananoy, kamot ulit! Dapat pangalan ng channel na ito ay Kamot Family, hindi Malunggay Family. Baka nagtataka kayo. Oh no! Oh no! Oh no, 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 no! Baka nagtataka kayo mga kamalunggay kung bakit kailangan ng pipino kapag gumagawa ng lumpia. Para saan tong pipino? Para pamahal sa malditang malunggay. Biro lang mga kamalunggay, inaasar ko lang tong ate ko. Ganyan talaga kami maglambingan. Pardagwanan kapag may time. Marami kaming time. Mabibigan na yan. Tingnan niyo naman ang mga mata ni baby girl mga kamalunggay. Hindi pang Disney princess, pang Ursula the Villainess. Seryoso na ulit kasi hapon na wala pang nagagawang lumpia. Mahilig din ba kayo sa lumpia mga kamalunggay? Kung oo, ay paki-comment nyo sa baba ang mga ingredients na madalas nyong gamitin. Kung hindi, di mag-Shanghai na lang kayo. Comment nyo rin kung mayroon ba kayong mga nakakatawang lumpia moments. Ang sarap ng kalabasa. Oh, I see! Kain tayo nito mga kamalunggay para luminaw ang mata at makita ang katotohanan hindi na ikaw ang mahal niya. Okay ba tayo dyan, boss? With feelings mag-slice lechon kawali yarn. Basa ang kamay ko mga kamalunggay kasi naghugas ako pagkatapos magkamot ng pet at tilong. Baka kasi maniwala kayong hindi namin lalagyan ng asin ang lumpia kasi maalat na sa libag at pawis kakakamot. By the way, itong kutsilong gamit ko mga kamalunggay ay maliit lang at hindi matalim. Mayroon din akong kasamang ate at mama na gumagabay sa akin para makasiguro na hindi ako masusugatan. Share ko lang din na marunong na talaga ako makiwa ng bawang at sibuyas dahil madalas ko samahan si na mama at dada John kapag nagluluto. Para sa mga batang kamalunggay na tulad ko, huwag yung tularan ng paggamit ko ng kutsilyo kung hindi pa kayo sanay at kung walang patnubay ng magulang. Delikado ang kutsilyo kung hindi magiging maingat sa paggamit ito. Smile, smile lang. Kung mari hindi masikip ang mata sa bawang at sibuyas. Sa huli ay nagpatulong ako kay Ate Sansay na maghiwa ng sibuyas. Pag hindi pa sanay, mga kamalunggay ay maluluha ang iyong mata kapag nakita mo may iba na siya. Alas man nga mo, ha? Sa wakas ay ready na tayong maggisa ng gulay. Marami itong bawang at sibuyas na hiniwa namin mga kamalunggay. Dahil bukod sa masarap ang bawang, ay gagamitin din namin ang iba mamaya sa paggawa ng sausawan. Yummy! Ito ang gagamitin natin panggatong mga kamalunggay dahil sa dirty kitchen tayo magluluto. Mga pinatuyong balat ng buko o nyog. Ito na si Maring Susan! Ang bida ng kalan! Wow! Dallas Firebender! O kawali! Ikaw ay walang hawakan. Kailan ka nila mapapalitan? Nasira tong hawakan ng kawali namin mga kamalunggay. Pero pwede pa namang gamitin kaya hindi pa namin tinatapon. Ang iba kasi naming frying pans ay hindi pwede sa dirty kitchen. Kapag mainit na ang kawali, pwede na maglagay ng mantika.
Hintayin uminit ang mantika saka igisa ang sibuyas bago ang bawang. Huwag pagsabayin tulad ng ginawa ng ex mo. Joke lang! Nakasanayan namin noon na mauna ang bawang kaysa sibuyas. Pero natutunan namin sa cooking shows na mas madaling masunog ang bawang kaya dapat sibuyas ang mauna. Pero gusto rin namin na medyo toasted ang garlic para mas malasa ang ginisang gulay. Yummy! Halu-haluin lang hanggang sa mahilo ka. Ilagay na rin natin ang kalabasa. Hindi na natin hinintay na maging translucent ang sibuyas o hanggang maging golden brown ang bawang para maiwasang masunog dahil maluluto pa ang mga ito mamaya habang ginigisa ang mga gulay. Maya-maya ay pwede na nating ilagay ang magic sarap, asin at pamintang wasak. Kaunti lang ilalagay namin mga kamalunggay para hindi mabash for this video. Dagdagan na lang namin off-cam kung may health conscious kami, kaya less MSG kami. Nice! Pero kapag nakita nyong masarap ang kain namin mamaya, alam na, matik na magic na. Yun, dinagdag na magic sarap mga kamalunggay. Para mas lalo sumarap, huli lang na ihahalo ang toge kapag malapit nang hanguin ang kawali. Hindi namin sinasabay sa kalabasa dahil madaling maluto ang toge. Half cook lang ang ginisang gulay para hindi ma-overcook kapag nagprito ng lumpia. Mas masarap din kasi kapag medyo crunchy ang gulay kapag kinain ang lumpia. Pagkatapos natin mag-isa, ay isarin natin sa food warmer ang gulay. Palalamigin din muna natin bago balutin. Ayos, di ba? Ilalagay sa food warmer ang pagkain para palamigin. Sana okay lang kami. Kapag binalot kasi natin ang gulay habang mainit pa, edi wow idol! Joke lang! Masisira at mababasa ang wrapper kapag mainit nating binalot ang gulay. Saka baka mapasok pa tayo. Ayan na nga mga kamalunggay. Silip-silip na ay sa pangtingin master. Oh, tingin-tingin mo dyan. Gusto mo? La, asa ka! Habang hinihintay natin lumamig ang gulay, gagawa muna tayo ng sauce ng lumpia. Oh yes! Kung ang bote ng royal nyo ay may lamang soft drinks, yung sa amin ay may lamang suka. Abu, asim! Kaya dapat mag-iingat ka sa bahay na ito. Baka magigising ka ng haping gabi tapos antok ka pa. Pero uhaw ka kasi mainit. Kaya kumuha ka ng bote ng royal sa ref para uminom tapos suka pala. Apo! Gising ka tuloy nang wala sa oras. Hala! Sa kapitbahay pala itong gamit nating bowl. Hinigyan kasi kami ng ice cream noong nakaraan. Tapos dito nilagay. Diba? Sabi sa inyo, mapagbigay ang mga tao rito, mga kamalunggay. Thank you po sa aming kapitbahay. Ibabalik din po namin itong bowl pagkatapos ng vlog. Para may gamitin ulit kayo kapag bibigyan nyo ulit kami ng ice cream. Joke lang! Una, magbuhos na tayo ng suka sa mangkok. Isunod na rin natin ang bawang na tinadtad tulad ng puso mo. Sakay, nagduraga. Nagsisilos ako. In English, jealousy. Next ay sibuyas na nagkakarate. Ihahalo rin natin ang pipinong pinukpok sa maldita. Joke lang mga kamalunggay ah. Hindi dapat nagkakasakitan ang magkakapatid. Away lang, walang baluan ng pipino. Alright? Uy! May nahalo pang maliit na kalabasa. Dito lang kayo makakakita ng sukang ganyan mga kamalunggay. Lumpiang kalabasa, isaw-saw-saw sa sukang may kalabasa. Para mas lalo sumarap itong sausawan natin, ay maglagay din tayo ng pamintang wasak. At kung mahilig kayo sa maanghang, ay pwede rin humingi ng sili sa kapitbahay. Tapos ilagay sa sausawan. Ang sikret ng masarap na sausawan ay asukal, asin at tubig from the rivers of Babylon. Nakalimutan ko na kung anong suka ito mga kamalunggay. Musukang paumbong, saging, or sugarcane. Basta homemade siya at ito ang madalas namin gamiting sausawan. Yummy! Tikman na natin. Asim! Kulang sa ligo. Este sa tubig. Hulaan nyo na lang kung anong mas maasim. Itong sausawan o si Ate Sansay. Blue, maldita.
Joke lang! Tawang-tawa si Maring Susana. Hindi niya alam na kaya maasim si Maldita kasi sa kanya nagmana. Joke lang! I love you! Magbabalot na tayo ng lumpia dahil malamig na ang gulay. Balutin mo ako ng hiwaga ng iyong kalabasa. Pagkalagay ng gulay, mga kamalunggay, ay paikutin ng wrapper tulad ng ginawa niya sa'yo. Para isilang lumpia, madalas tubig lang ang gamit namin kung bago ang wrapper. Kaso, kapag ganito mukhang hindi na bago, itong nabili naming wrapper, ang gamit namin ay slurry o harina na tinunaw sa tubig. Kaso, wala kaming harina ngayon, kaya egg wash na lang ang ginamit namin para madikit. Isang kutsara lang ang ilalagay natin para cute ang lumpia. Mas masarap kasing kumain ng lumpia kapag maliit lang. Parang gusto mo laging humirit. Ganun! Iba-iba ang laki ng lumpia. Ayusin mo naman, Maldita. Joke! I love you! Nagtutulungan kasi kaming gumawa, mga kamalunggay, para mas mabilis matapos. Kaya magkakaiba ang haba. Kasi magkakaiba rin ang gumawa. Di bale, pare-pareho naman ang lasa. Okay. Ano ba tong langaw na ito? Balik ng balik? Sana all. Sana all bumabalik, mga kamalunggay. Charan! Tapos na agad! Oh my God! Wow! Wow! Magic! Ang sikret sa masarap na lumpia ay pamintang wasak at kuwaling bitak. Diyos mio, malunggay! Pwede na tayo mag-ASMR, mga kamalunggay, pero mantika. Hindi mo alam kung satisfying ba o nakakainis. Iprito lang natin ang lumpia hanggang sa maging golden brown. Kapag luto na, ay pwede nang ilagay sa food warmer. Naglagay din kami ng papel para matanggal ng sobrang mantika. Kung mayroon kayong oil-absorbent paper for cooking, ay rich kid kayo. Joke! Kung mayroon kayong ganon, ay pwede ninyong gamitin imbis na yellow pad paper. Laro muna kami ni Ate Sansay ng badminton habang hinihintay na maluto ni Mama ang lumpia. Kita nyo hindi kami puro away. Minsan pati rin kami. Badminton muna para mapagod at magutom. Mukhang masasold out ang lumpia mamaya, mga kamalunggay. Ano kaya kung magkaroon tayo ng malunggay Olympics? Tapos kapag nanalo, ang premyo ay inabraw. What? Para sa mga hindi nakakaalam, mga kamalunggay, ang inabraw ay kilala rin sa tawag na dinengdeng. Yummy! Siya nga pala, mga kamalunggay, nagtitinda kami noon ng street food tulad ng corn dog, barbecue, kwek-kwek, fishball, kikiam at marami pang iba. Yummy! Bestseller din namin na ang lumpia, mga kamalunggay, na mabibili sa halagang 5 pesos lang. Minsan ay hinahaluin din namin ng sayote, kamote, repolyo at carrots. Depende sa kung anong murang gulay ang mayroon sa palengke. Wow! Hello sa mga customer namin noon na pinakyaw ang tinda naming lumpia. Doon nagtitinda pa kami sa Boulevard. Sana mapanood nyo tong video na ito. No ginagawa mo? Next time, mga kamalunggay, ay ipapakita ko sa inyo ang boulevard o river control dito sa amin. Maganda mag-jogging, walking o magpahangin doon dahil overlooking sa Cagayan River. Wow! Alam niyo ba na ang Cagayan River ang longest river sa Pilipinas? Wow! Share ko lang ulit, mga kamalunggay, na dati ay hindi ako kumakain ng lumpia. Hindi kasi ako mahilig sa gulay. Pero noong nagsimulang pumasok sa school, ay natutunan ko na mahalaga ang pagkain ng gulay sa ating katawan. Oh yes. Kaya kumain na rin ako nito. Masarap din kasi magluto sina Mama at Dada. Kaya mapapakain ka talaga. Yummy! Kaya sa mga tulad kong batang kamalunggay na nanonood, kumain na rin kayo ng gulay para maging kasing healthy ng pamilya malunggay! Yay! Amen! Amen! Bahay, kubo, kahit malunggay. Ayan, luto na ang lahat ng lumpia. Ito na ang hinihintay natin. Tasty! Yay! Nakaalaman na
Kung masarap ba ang lumpiang kalabasa? Ang sarap ng sausawan, ang daming pipino. Nice. Sino dito ang mga kapag kumakain ng street food ay tirador ng pipino? Comment nyo sa baba mga kamalunggay. Yung tipong ang daming pipinong kinuha sa sauce, parang pipino ang binili mo. Ang kakapal na mukha nyo. Share ko lang din itong cute na platong nabili namin sa mall na magandang lalagyan ng merienda. Tapos may lalagyan din ng sauce sa dulo. Astig! Wow! Hindi ko alam kung isda ba to o carrot kasi kulay green. Baka carrot na nabulok, pwede pa. At ayan na nga mga kamalunggay. Ang sumisilip-silip lang kanina na binata, siya pa ang unang kakain ng lumpia. Dito kami sa kubo madalas tumambay kasi mahangin kaya presko. Yung isa dyan, may pakikik pa. Afu! Syrup si Maldita. At ako naman ay napaso. Ananoy! Hindi kasi mahintay na lumamig eh. Paano kaya kumain ng lumpia mga kamalunggay? Hinihipan nyo ba bago kagatin? O tulad ko rin na isinusubo agad tapos hinihipan sa loob ng bunganga? Parang ganto. Nandito rin si Tata John para magmerienda. Katatapos niya lang humuli ng native na manok na alaga ng lolo at lola ko. Sasawag kasi namin iyon mamaya sa sopas, panghapunan. Dito sa probinsya ay mahilig din magkape ang mga tao. Hindi lang sa umaga, kundi pati rin kahapon. Kapag nagmerienda ka na mainit ang panahon, lalo na kung kapeng barako. Yummy! Pagkatapos naming magmerienda, mga kamalunggay, ay nagluto si Tata John ng sopas para sa hapunan. Kaso hindi na namin na-video. Kinain din namin panghapunan ang tira naming lumpia. Swak na swak ito sa sopas, mga kamalunggay. Yummy! Lalo na ngayong madalas umulan sa gabi. Oh, yes. Shout out nga pala kina Glenmore at Alexa Luis na mga kaklasiko. Yay! Alright, dito na nagtatapos ang ating vlog. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, ay subscribe na kayo mga kamalunggay. And click the notification bell para ma-update kayo sa mga bago naming upload. Ako si Bambam at naniniwala ako sa kasabihang kapag prinito sa kawaling isang kamay, siguradong masarap ang lumpiang gulay! Bahay kubo, kahit malunggay, ang mga gulay doon ay sari-sari, alibabag at talong, kamote at okra, bawang at luya, tubig at asin, maraming betsin. Sa paligid-ligid ay puno ng inabraw.